Rosalie, may napatawan na ba ng contempt at detention order ang House Infra Committee? Monica, 7 oras tumagal ang ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom ngayong araw. Wala namang napatawa ng contempt at detention order ang Joint House panels. Pero ang napatawa ng contempt at detention order sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ay humiling na ng saklolo sa Infracom at nakiusap na wag na siyang ibalik sa Senado. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. Binalik niyo ako doon. Idinadawit ni Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez ang ilang senador sa umano'y mga maanumalyang proyekto sa Bulacan. Ayon sa kanya, ang mga senador na ito ang kausap ng kanyang boss na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at sa kanila umano na pupunta ang bahagi ng perang kinokolekta mula sa mga contractor. Kinumpirma rin ito ang tila pagiging bagman ng ilang DPWH engineers. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Para suportahan ang aligasyong ito, ipinakita sa Infracom ni Hernandez ang 2 larawan ni Alcantara kasama si Senador Estrada para patunayang malapit ito sa senador. Pero bago ito, itinanggi na ni Alcantara na may personal itong ugnayan kay Senator Jinggoy. Ipinakita rin sa pagdinig ang screenshots ng umano'y Viber messages sa pagitan ni Alcantara at Senador Villanueva noong 2023. Binasa ito ni JP Mendoza na dati ring DPWH engineer sa Bulacan 1st District at nag-screenshot ng disappearing messages sa cellphone umano ni Alcantara. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Mariin namang itinanggi ni Alcantara ang mga paratang laban sa kanya. Tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. May ipinakita rin si Hernandez na mga larawan ng limpak-limpak na mga salapi. Ang context po niyan is
kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na sa office po namin yan, sa Bulacan 1st District Engineering Office. I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Normal po ba sa opisina ng gobyerno, ang DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Sa office po namin, normal po yan. Your Honor, yung pera po na yon, nasa bahay na po yun. I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. Alright. Tinanong naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sina Alcantara at Hernandez, kung payag ba ang mga itong isa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kapwa payag ang dalawa na ilabas ang kanilang SALN. Gayunman, hindi na willing si Alcantara na i-waive ang bank secrecy rights nito at suriin ang kanyang phone records. Kabaliktaran ni Hernandez na payag i-waive ang bank secrecy rights at suriin ng komite ang kanyang mga gamit na telepono. Humarap din sa Infracom hearing si Pacific Curly Discaya, asawa ni Sara Discaya na may-ari ng siyam na construction firms. Isang araw ito matapos nilang ihayag sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagtanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto ng ilang DPWH officials at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives. Gayunman, nilinaw ni Curly Discaya na wala siyang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Wala po akong direktang transaction, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Ayon naman kay Pasig City Mayor Vico Soto na dumalo rin matapos imbatahan ng Infracom, kilalang notorious violators sa mga regulasyon ng lokal na pamahalaan ang mga kumpanya ng mag-asawang nakabase sa lungsod. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Mr. Discaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. May babala rin ng Pasig City Mayor kaugnay ng mag-asawang Discaya. Naging political rival niya ang mga ito sa 2025 midterm elections. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful. Wala namang ibang idinagdag na pangalan si Discaya sa listahan ng mga mambabatas na inaakusahan nitong tumanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kumpleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And tataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. What specific right do you have
that you are now invoking. You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. Kahit pa tanungin ulit ng ilang kongresista, wala nang idinagdag si Curly Discaya sa listahan nito ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa kanila. Samantala, bunsod ng ilang maanumalyang proyektong nadiskubreng bunga ng insertions sa pambansang budget. Inaprubahan na ng House Infracom ang pag-iimbita kina dating Senadora Grace Poe, dating Senate Finance Chairperson, at ako, Bicol Party List Representative ko, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayun din ang dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Monica, ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng Joint House Panels ang nagsumite na ng kanilang written disclosure para ipahayag na wala silang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig. Inlagay naman sa protective custody ng House of Representatives si JP Mendoza, isa ring dating DPWH Bulacan 1st District Engineer dahil umano sa tangka laban sa kanyang buhay o banta laban sa kanyang buhay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos.